Attorney Joy Alarcon, Legal Officer, Caloocan Association of Private Schools. On September 12, 2013, ng taong ito, nilagdaan ng ating mahal na Pangulo ang isang batas ukol sa anti-bullying. Ito po ang Republic Act 10627, also known as Anti-Bullying Law. Ano po itong bullying na ngayon ay nangyayari sa iba't ibang eskwelahan? Bakit kailangan gumawa ang Kongreso ng ganitong klaseng panukalang batas? Itong pelikulang inyong mapapanood ay magsasabi sa inyo kung bakit at marapat lamang magkaroon ng anti-bullying law. Respect the rights of your classmates. Stop bullying, or this will happen to your son. I'm terribly afraid. Now, everything's going to be all right, darling. Look, I'll let you in on a little secret. Every one of them has had to make some effort to get here. The trouble is, you're not self-reliant. You'll never do any more than just get by. Namulat sa mundong puno ng kapahamakan, sunod sa agos ng buhay at makipagsapalaran. Tinatangan ng takot na siyang nagbibigay parusa. Binuksan ko ang pinto na wala ng bakas-bakasa. Kaling matapakan ko ang bubog, malunod sa mga pangyayaring nasilayan para mahubog. Ako sa mga kaganapang laging nakaharang sa daanan ng mayayabang naghahari-harian. Sa isang iskinita ay narinig ang bulong ng mabosesan ko. Ako ay biglaang napapuntong, hininga ng may kaba sa lubong ang mga matao. Usapan na nagkasanga, may pinapatay si ama. Doon ko lamang naisip na sumilip sa magulo na mundo na kung saan ay hindi ko ginugusto. Ang lumaking walang pangarap kahit di ako panatag, dahilan para isilang na ang batang lagalan. Marami akong kasalanan na kailangan pagbayaran. Ang mabuhay sa mundong gulong-gulo na walang patutunguhan, katungkulan na pinagsamantalahan para mabuhay ang batang lagalan. Batang nakilala sa pagiging mabait, dahan-dahan nakilala sa pagkitilay malupit. Nakakatakot tumingin, mga matay pa ilalim. Kahit saan makarating, gustisya lagi ay hiling. Hindi ko gusto ang manakit ng mga tao. Ang nais ko lang ay matapos na ang kaso. Dahil sa ama na pinatay na sindikato, ang batang estudyante ay biglang naging bandido. Nalimutan ng pangarap, iba ang tinatahak. Kahit saan lugar sa bawat lakad ay may bala. Nilamon ng galit at walang bahid ng konsensya. Laging bukang bibig, makakamit din ang mustisya. Alam natin ang batas ay sa mayaman, kaya inaasam na katarungan di makamtan. Ako ang nagpasya na gumawa ng akbang, tagumpay sa mga labang kasalanan di makilang. Marami akong kasalanan na kailangan pagbayaran. Ang mabuhay sa mundong gulong-gulo na walang patutunguhan, katungkulan na pinagsamantalahan para mabuhay ang batang lagalan. Alam ko, malaki na ang ginawa kong kasalanan. Hindi ko alam kung paano ko pagbabayaran. Ang aking kamalian ay hindi may tatama, na maging batang masama dahil yan ang itinakda. Harapin ang problema na walang bahid ng tulong. Malalim ang tanong sa bigla kong pag-usbong. Parang puno ng mangga na nagbunga ng langka. Tuloy sa pagsagwan kahit butas na ang bangka. Lilisanin ang gulo dahil sa malalim na kasunduan. Ako ay susuko para sa aking ina at kasintahan. Labag man sa aking kalooban, handa ko ng pagdusahan ang aking kasalanan sa loob ng bilangguan. We
that solution is a homogeneous mixture made of particles that exist in every individual molecules. So I have here two components of solutions. I have here water and a salt. Jeff, will you please stand up? As I pour a little amount of salt in water, what happens to the salt? Jeffrey? The salt dissolves in water. Right. Good. And what do you call the component that being dissolved in water? Solute. Solute. Therefore, what is a solute? Solute is a substance that dissolves water. Very good. Galing mo, Jeff!
Hoy! Alam niyo bang dumidede pa yan? Ano, Mamas Boy? Alis na! Alam mo, Christina, ngayon ko lang napatunayan na isa kang konsentidor na ina ng iyong mga anak. Isipin mo na lang si Jeffrey. Binata na. Pero binibibibibi mo pa. Kaya pinagtatawanan tuloy siya sa school eh. Ang ginagawa kong paghahatid sundo sa anak natin si Jeffrey, pero kung saan naman sila. Ginagawa ko lang naman to para may kadamit ko ang aking pagmamahal bilang isang ina. Nais kong maramdaman niya na tayo'y mga ulihang mga magulang. Pero alalahanin mo, sa isang taon, college na si Jeffrey. Gusto ko matuto siyang tumindig sa sarili niyang paa. Tulad ng kanya ama. Para yumaman. Problema po ba kayo? Walang problema lang si Daddy. Nang iisip lang yan. Walang problema si Daddy. Mahal ko kayo, anak. Walang problema si Daddy. Jeff, dito ka naman po sa amin! Mamas Boy! Yan lang pa! Yan pa ka pala eh! Tumayo ka dyan! Mamas Boy! Baba ka ba? Ano? Yan ka pala eh! Silvano! Bob! Castillo! Aristado mo! Bangka! Hala na kayo dyan! Ang spaghetti, kinakain! Dahil masarap yan! Woo! Hindi yan pinanghihilamos!
Buti na nakaatan ang rule natin. Tsaka sa kapwa, alam mo, ang daan pa naman magtatinda dito sa St. Clair. JP! Ano ka na to? Hindi naman ako nagsimula eh. Lagi na lang ganyan sila sabi mo sa akin eh. Sila naman ang una eh. Kahit pa, dapat hindi ka na maaway. Sila naman eh. Ano ginawa mo? Magkakita tayo ng dito tayo. Tara na nga! Kaya kita dito na natin. Dito tayo. Wala po, wala. Kuya, sandali lang po. Hindi siya nakapisa na. Kuya, sandali lang. Hindi naman siya nakapaya. Sandali lang, kuya. Mr. Jeff Hernandez, ano naman kaguluhan to? Baka day after tomorrow, mapilitan akong expel ka sa school na ito. Sir, hindi naman sa akin nagsimula ang gulo eh. Kahit na, Sir, sa tingin ko naman po may katuwiran po si JP. tama na. Pag-aaralan natin ngayon ay ang napakahalagang dokumento na dapat tumimo sa puso ng bawat isa sa inyo. Sobra na ang teknolohiya na nakakalimutan nyo ang isang napakahalagang dokumento. Alin to? Yung ating Philippine Constitution 1987. Sa ating lingwahe, ang tawag po natin dito ay saligang batas. Ano po ang ating pag-aaralan ngayon? Tatlong napakahalagang artikulo. Article 3, Bill of Rights, karapatan ng mga mamamayan. Article 4, citizenship. Paano at bakit ako isang Pilipino? At Article 5, suffrage. Tandaan nyo, ang suffrage, bakit mahalaga? Ito po ang nagsasabi, kapag ikaw ay Pilipino, pwede kang bumoto. At pag ikaw naman ay Pilipino, nandito ka sa ating bansa, ito naman ang iyong mga karapatan. Napakahalaga ito sa bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga estudyante. Sapagkat, masyado na tayong naano ng teknolohiya na nakakalimutan nyo na yung pinaka-fundamental law of the land. Yung pinaka-basic law of the land na lahat ng mga batas na ginagawa ng ating mga senador, congressman, kailangan maging alinsunod kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Hindi sila pwedeng gumawa ng batas na hindi sang-ayon dito. Uy, naiintindihan mo ba? Miss Iwa Montero, according to the 1987 Philippine Constitution, what article refers to Bill of Rights? Sir, Article 3 po. Very good. You are reading your lesson. Nag-i-improve ka, ha? Nagbabasa ka na ngayon. Miss Ryan Albano. What is the article pertaining to citizenship and suffrage? Sir, Article 4 and Article 5. Nag-i-improve ka na talaga, Miss Albano. Kala mo ah. Wow! Ang yabang, di ba? Anong sinabi mo?
Pakiulit nga. Akala ko ba naman, matalino ka? Eh, yun naman pala, napakabingi mo. Aray! Bingi! Mataray? Talagang mataray. Maganda kasi. Naku, sumusobra ka ha? Huwag mong hawakan ba? Ano gusto mo? Wala akong masasabi dyan. Ano ba masasabi natin? Ito lang eh. Ang yabang-yabang mo kasi. Kala mo bang sino ka? Mas mayabang ka. Kala mo kung sino ka rin. Ah, ganun? Ganun nga. Sumusobra na kayo eh! Eh, bakit ka ba nangyayalam, ha? Boss! Boss, may tawag po kayo. Don Rico, kamusta ka na? Si Victor to. Victor, kilala mo ang ugali ko. Hindi ako yayaman ng ganito kung walang laman ang ulo ko. Don Rico, huwag mo akong takutin. Dahil ang puhunan mo, nanggaling sa dati kong namatay. Kung ano ba ang pagkakautang ko sa iyo sa mga negosyo natin, manos na tayo. Punyeta! Victor! Huwag mong isisi sa akin ang pagkamatay ng ama mo. Kasalanan niya, kaya sa patay ng mga alagad na batas. Ganun ba? Sisingilin na kita. Kakalusin ko ang sungay mo, Victor! Dad, sino kausap mo? Wala yan. Madel, kumusta ang mga grades mo? Ayos lang po, Dad. Daddy, bakit ang dami mong kausap? Ninyo, wala pa sa edad mo para magtanong ka ng mga ganyan. Sige, kain na tayo. Enrico, noon ko pa sinabi sa'yo, tigilan mo na yan. Baka isang araw, hindi ka na namin mag-isna ng iyong mga anak. Dad, mulat na kami. Wala akong gana po kumain. Pasok na po ako. Michael. Good evening, sir. Magandang gabi po, sir. Nakita ko kanina mukhang malungkot eh. Katunayan nga po, hindi kinibo si Ninyo at si Madel. Daddy, nag-aaway po kayo ni Mami. Hindi mga anak, hindi kami nag-aaway ni Mami. Daddy, dati ang saya-saya natin. Ba't ngayon, parang hindi na kita nakikitang masaya? Hayaan mo mga anak, matapos ko lang ang aking mga problema sa negosyo, mag-out of town tayo lahat ni na Mami mo. Sana nga, Daddy, masaya na tayo ulit. Yay! Michael, bahala ka na muna sa mga bata ha? Opo, sir.
Christina, halika na, kain na tayo. Matulog tayo. Mauna ka na, Enrico. Bakit? Parang bigat mo ng problema mo. May sakit ka ba? Kumain ka na ba? Akala ko noon, magiging masaya tayo. Pero ngayon, Christina, natatakot ako, Enrico. wala akong tinapos, Christina. Wala akong hinangad kundi mabigyan kayo ng kaligayahan. Kung nagawa ko man ito, ay para sa inyo rin ito. Halika na. Hanggat wala silang katibayan, walang ebidensya, safe tayo. Gusto mo, Dad? Ako na maglabas ng ebidensya? Huwag na. Daddy mo yan. Huwag na po. Ngayon, alam mo na lahat. Jeff, ba tayong maligo? Ayoko. Bakit? Iniisip mo na naman si Iwan, no? Pwede ba? Huwag natin pag-usapan nun. Ayaw mo ba ako kasama? May iba lang akong iniisip. Ay nako, kung ayaw mo talaga sa akin, uminom na lang tayo. Cheers na lang. Tol, jacket, regalo ko sa'yo. Tama to. Wala naman. Kanya pa kami nag-aanap sa'yo. Dito ka lang pala matatagpuan. Ayan, jacket to. Binigyan ni Jan. Oh. Mo. Bagay na bagay to lah. Poging-pogi ah. Oh. Kuha mo na. Tol, yung gamit. Ha? Gamit? Alam mo ba, Tol? Munti kami maset ka ng gwardiya dito. Ha? Buti na lang nilabas ko itong tab. Hindi nakita yung gamit. Oh, ito yung gamit, oh. Okay ba yan? Oo naman, okay ito. Oh, teka muna, ano magagawin ba dito? Tinatanong ko kung okay yan. Oh, siyempre okay naman to. Tingnan mo naman bagong-bago. 100% to, Tol. 100%. Oh, siyempre. Tol, ba't pinutok mo? Piligaan tayong bahala ka na. Ano yan, Tol? Liga na, Tol. Uy, JP, ano to nabalitaan kung nagpaputok ka raw ng baril? Anong baril? Wala naman akong baril eh. Nagsisinungaling ka pa eh. Alam mo, lahat na ng paraan ginawa ko para pagtakpan ka, pero ang tigas ng ulo mo eh. Kung ayaw maniwala, bahala ka. Labo mo.
JP, ang St. Clair College ay disenteng eskwelahan. Maganda ang kurso, malinis. Maraming student scholar dito. Sana naman lahat ng patakaran ng eskwelahan ay sundin mo. Sir, may problema lang po kasi si JP kaya nagawa. Iwa, hindi ka ang kinakausap ko. Siya nga pala, bakit nandito ka? Sir, kasi kakausapin ko po siya tungkol dun sa subject namin. Sige po, sir. Thank you po. Nandito po tayo ngayon sa isang lugar kung saan naabandona ang container van. Pinaghihinalaan na isang pinagbabawal na gamot na hindi malaman kung sino at kanino ang kontrabando. Ayon dito sa drivers ng truck na aking kinausap, inupahan lamang sila para i-deliver dito ang naturang kontrabando at pagkatapos inilipat ng sasakyan. Sir, sa nasasakupan nating presinto yun ah. Paano mo nalaman, Sargento? Sir, doon iniwan yung container van sa presinto na sasakupan natin. Ganun ba? Tama si Sargento, sir. Meron kaming isang mayamang pinaghihinalaan doon. Hello? JP, patawag ka. Na-realize ko kasi na mali yung mga nagawa ko kanina eh. Bakit ka ba kasi ganyan? Yung problema, dinadagdagan mo pa ng panibagong problema. Alam mo kung palagi kang ganyan, mas mabuti pa mag-states na lang ako ulit. Wag! Huwag mo ko iwan sa ganitong sitwasyon. Umangako ka muna sa akin na lahat ng payo ko, susundin mo. Para rin naman sa ito eh. Oo, mangangako ako. JP, ako rin naman eh. Kaya ako to ginagawa. Dahil mahal kita. Sige, salamat sa iyong pangunawa. Sige. Boss, bakit hindi natin paubaya? Sa ibang grupo ang papatay kay Don Enrico. Para lumabas. Na wala tayong alam. Di ba pare? Boss, tama si Jun. Tutal, maraming gustong pumatay kay Don Enrico. Pati na lang natin paubaya sa iba. Bakit? Junior! Jorge! Naduduwag na ba kayo? Ha? Junior? Jorge? Grupo lang natin ang pwedeng pumatay kay Don Enrico. Naintindihan ba? Malaki atraso sa atin ang tao yan. Naintindihan ba? Tanim nyo sa kukutin yan, ha? At saka, huwag kayong mag-alala. Susuporta sa atin si Kim. Kailan, boss? Bukas ng gabi. Reglado. Kayang-kaya yan, boss. Ha? Wala problema, boss.
isip mo. Dali, sama-sama kayo. Tago mo. Ano yan? Anong kagawin nyo? Inasok tayo ng mga kalaban! Ano? Sige, magsigalat kayo. Babae! Ayok ka tununin ko! Ayok ka! Dad! Ano yun? Dad! Tumakas ka na, anak. Dad! Lumabang kayo magtayo sa sarili. Takas, anak! Dad! Anak! Magtanggol mo ang sarili mo, anak! Dad! Kaya mo yun, Dad! 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 Naririnig po natin ngayon ang mga putukan na nangyayari sa loob ng bahay ni Don Enrico. Atin pong antibayan ng mga kaibigan at ako po'y magbabalik. Ito po si Irene Cervantes, nag-uulan. Sir! Natulog! Sama! At sa ngayon po mga kaibigan, may nakikita po akong pulis palabas galing sa compound nila Don Enrico. Atin po mga alamin mga kababayan kung ano po ba mga kaganapan nangyayari sa loob ng bahay nila Don Enrico. Sir! Bakit po, ma'am? Pwede ko po ba kayo ma-interview? Oo, pwede naman, ma'am. Ano po ba mga kaganapan nangyayari sa loob ng bahay nila Don Enrico? Sa ngayon, no, ma'am, mayroong mga patay na tagbong kami, yung mga tauhan po ni Don Enrico. At saka yung hinahanap po namin yung pamilya niya, yung asawa niya, at saka dalawa niyang anak. Tagal naman nun. Kanina pa ako nag-aantay dito ah. Saan kaya yun? O Jeep! Totoo. May bibigay sana ako sa'yo. Para makatulong sa kaso ng airport mo. Alam mo naman na delikado buhay ko eh.
Tol, nagbibilin ako. Baka sabi kay Michael, namiss ko na sila mami at yung mga kapatid ko. At sige, mga At karating. yung mga kapatid ko ha? Sige. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa isang lugar na ayon sa aking impormasyon ay nandito daw po si Mr. Jeff Hernandez. Yung madali! Walang galang na po, Mr. Jeff Hernandez. Ako po si Danica Dizon, isang independent reporter. Pwede ko po ba malaman kung ano ba talaga ang pinagmula ng kaguluhan sa pamilya ninyo? O may matataas na taong involved sa kaguluhan ng pamilya ninyo? Dapat susiyan yung bibig mo eh. Masyado kang madaldal eh. Iho, ako ang hepe at may sakop ng lugar na ito. Sana, huwag mo kaming bastusin katulad ng pambabastos mo sa mga reporter na yon. Anong ibig sabihin mo, Hepe? Nagpunta ako dito upang kumuha ng lead kung bakit nagkaroon ng patayan sa bahay nyo. Hepe, di ko masasagot ang tanong nyo. Kalilibing pa lang ng daddy ko. Kinatay siya. Kaya wala akong katungkulan sa pag-iimbestigan nyo. Teka muna, huwag kang bastos. Pinakausap ka pa ni Hepe. Oras na mapatunayan ko na may kinalaman ka sa naganap na patayan, usigin kita. Batang lagalag! Hepe, JP Hernandez po yung pangalan niya, hindi Lagalag. Ewan ko. Wala akong pakialam. Tayo na, mga kasama. Jeff, kahit anong gawin mo, dadaan ka pa rin sa aming batas. Yan ang batas. Tol! Oh, tagal naman nun. Tawagan kaya natin, no? Hindi, tawagan mo. May cellphone ko naman eh. Sige natin, baka wala itong load. Subukan natin. At attended pa rin. Isa pa, tawagan mo. Ang ginagawa ng JP? Wala pa din eh. Oo nga, malas ka eh. Tagal-tagal naman kasi may usapan eh. Oh, yun tol, oh. Nagri-ring. Nagri-ring. Sabi mo, bilisan niya. Tol. Kamusta? Magkita tayo. Oo, magkita tayo. May pakikita ako sa yung folder. Sige. Pupunta na ako dun. Sa dating lugar. Sige. Sige. Basta magkita tayo ha. Oo, sige. Tol. Let's go. Jeff, ito yung tinawag ko sa'yo kanina. Folder? Oo, folder. Folder na naman? Tol, ibang kutob ko eh. Tingnan mo nga, tol. Ano yung nasa loob? Di ba ito yung binigay ni Jan? Hindi yan. Iba yan. Kilala mo ba yan? Si Victor to. Social ni Daddy sa negosyo. Tol, baka may binabalak ka. Ano gagawin mo? Akong pakalam dun. Tol, kasama mo kami. Kahit ano mangyari. Diba? Pagplanuhan muna natin yan, Dol, bago ako gumalaw. Planuhin mo naman na lahat.
budget dito. Oo. Painom natin. Oo na sigurado yun. Sige ka, natin. Jeff! Jeff! Bangun tayo, Jeff! Bangun na! Ayan mo yan. Madadalanan natin yan. Bangun ka lang. Buhaya, alam kong mali ang ginawang pag-atake ni Drago sa bahay ni Don Enrico. Boss, wala ka kasing tiwala sa grupo namin. Ba't di mo kami subukan? Nang magkalaman na. Ikaw, Diego Persado. Para ka si Agila. Puro dakdak ng dakdak! Ngayon, pipita lang! Kanyo! Gusto mo? Subukan natin? Na magkalaman na? Tama na yan! Puro kayo dakdak! Mga tonto! Ang mabuti pa, mag-inuman na lang tayo. Agila! Walang pulutan. Bruno! Magkaroon ka ng pulutan. Boss, pera. Yan! Gamitin mo yan! Paring Dasingo! Gamitin mo! Dali na! Lakad na! Kanyo! Boss! Pinasok tayo nila galag! Anong gagawin natin? Magsigalag tayo! Tagtarin ng para sila galag na yan! Dali niyo! Tara! Dali! Busing! Dito ba? Lagat! Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo! May taig na ako! Para kang bumangga sa pader! Oo! Alam ko! Musbang pala ang tayo ko! Pero kapag tinamaan ka nito, para ang tinurbo! Batang lagalagan! Lumabas ka dyan! Natatakot ka ba? Ano? Lumabas! Hindi ka matapos mo ngayon!
hinihintay mo? Patay mo na ako! Hindi mo ako pinatay. Makikita kita. Dami ng kasal! Wala tayo pa, Victor! Tol, sensya na. Okay lang. Tol, ano nangyari? Patay na si Victor. Tayo na. Ang dulas talaga ng batang yan. Ulit tumakbo ah. Ang hirap tumakbo. Hoy, baka dito hanapin natin. Yeah, dito. Alam mo, hindi na sana tayo abot ng ganito. Kung nagsasabi ka ng totoo, kung nasaan naroroon, si Jeff Hernandez! Hindi ko alam. Hindi mo alam ha? Eh ano alam mo? Hindi ko po talaga alam. Gano'n na. Total, wala rin naman tayo mapapala rito eh. Nagsasayang lang tayo ng oras. Boring na ako eh. Maawa po kayo! Wag! Kasuha tayo dyan pare. Pigiri, alam mo, sinuswerte ka pa rin. Dali na natin yan doon. Mapunta na, ikulong yan! Tayo! Diyos ko, patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Nakasakit ako at nakapatay ng mga tao dahil sa pagmamahal sa magulang ko. Sana bigyan mo ako ng daan para mahanap ko ang mga pumatay sa daddy ko. Diyos ko, tulungan mo po ako.
isisi sa akin ang pagkamatay ng ama ko. Kasalanan na yan. Kaya sa patay ng mga langit ng batas. Dad, ulat pa kami. Gusto mo, Dad? Ako na maglabas ng ebidensya? Jeep! Si Michael to! Jeep, wag! Jeep! Paano mo nalaman itong lugar na to? Jeep, wag! Jeep, ako nagsabi sa kanya. Jeff, may mahalagang sabihin sa'yo si Michael. Jeep, kailangan mo lumipat ng safe house ngayon. Sa katunayan nga, nahuli ako ng mga pulis. Pilit nila akong pinapangin kung nasaan ka na ron. Sinabi mo sa kanila? Wala akong sinabi sa kanila. Kaya kailangan natin lumipat ngayon. Jeff, palagi ko tama si Michael. Kailangan natin umalis ngayon. Habang maaga pa. Jeff, delikado tayo dito. Umalis na tayo. Hanggat maaga. Yan, tara. Oy! Ay, pulis pare, ang bibilis nila. Anong gagawin natin? Tatakbo ba tayo para di tayo mahuli ng mga bobo na to? Nagtatago sa damo eh, kita-kita ko kayo. Oh, paano na tayo? Diretso pa rin, wala na palang ang pulis. Panis sa akin, kami yung mga gangster nang galing pa saan? Yaw, tatlong pulis, tayo ay tinitignan. Gustong ulihin na naman tayo niyaan. Gagawin tayong pulutan, hihingi ng pamerienda. Paano naman tayo? Eh wala nga tayong kita. Nasaan na kaya sila? Nagtatago na sila. Gusto nilang ang eh paano na kaya? Kami tayo na naman nga dito. Kapula na naman nito. Nasaan na mga nagtatago na ako. Litong-lito na ako. Sa kaliwa ba tayo? Kasi na dyan mga pulis. Uhulihin tayo. Yo, saan tayo pupunta? Nawala na yung pulis, kumakanan sila. Pero nawala na, didiretso na tayo. Wag lang sila ang bubulaga nga dito. Nasaan yung buhaya? Nasaan yung buhaya? Hindi ko na nakita. Nasaan yung buhaya? Ano na sila? Huli na kayo! Kami Ano ba sinasabi niyo? May mga dala kayong baril? Ha? Kayo ba'y mga tunay na pulis? Kayo maiimbestigahan sa presento! Huli na kayo! Huli na kayo!
Kuya Michael, di pala kita nakilala. Bakit ka po nakasuot po ang babae? Naku anak, kailangan para hindi nila ako makilala. Hey Michael, kumusta naman ang anak mo? Okay naman. Palagi siyang nag-iisip. Hindi ko makausap. Wala ba naman naghahanap sa amin doon? Naku ma'am, maraming mga pulis. Pati nga po ako, pinag-initan nila. Mabuti na lang naawa sila sa akin. Kumusta naman ang libing ng sir mo? Nasunod ba lahat yung mga bilin ko? Opo, madam. Mabuti pa nga po siya. Wala nang problema. Pero tayo, malaki pa. Hindi natin malaman kung sino ang ating mga kaaway. Hayaan mo na sila, ha? Ang mahalaga, buhay tayo. Opo, ma'am. Laglag! Huwag kang kikilos sa masama! Mami, uwi na tayo. Kawawa naman si Kuya. Oo nga, Mami. Nilalamog na kami dito. Ma'am Christina, kailangan lumipat na tayo ng ibang safe house. Bakit, Michael? Duda ako. May mga nakasunod sa akin. Mga anak, halika, aalis tayo. Halika na. Ano na kayo mga bata? Nasaan si Hepe? Ay, ma'am, ano ma'am? Sandali ma'am. Ma'am, sandali. Saan ka papunta? Sandali lang po, emergency lang po. May kailangan lang po ako na lang. Sige na po. Hepe, tanong ko lang po kung napatay na po ba ng mga tauhan na si J.P. Hernandez? Sinong Jeff Hernandez ang sinasabi mo? Batang lagalag ba? Wala po, sir. Pasensya na po kayo sa abala. Mali po yata ako. Pasensya na po. Teka. Ma'am, kinakausap ko kay Nepe. Baka may alam ka talaga sa kinaroroonan ng batang lagalag. Mabigat ang kaso ng batang lagalag. Baka hindi mo alam. At dadamay ka. Wala po. Pasensya na po kayo. Turut, biskuit, imported, galing Mindanao. Hindi na tayo sinwit. Imported.
basura ng kahihiyan ang inaabot ng departamento natin. Hanggang ngayon, di pa natin nakahuli ang batang lagalag. Sir, mahulog din yan sa ating mga kamay. Ang batang lagalag na yan. Sir, huwag kayong mag-alala. Pag-usapan ko ng grupo, sinusurveillance na ako namin yung area. Bato, pick! Talo naman ako. Isa rin. Bato, pick! Bato. Kuya! Kumain ka na ba? May pagkain dyan. Huwag na, Mami. Wala po akong gana. Sigurado, anak. Kuya, ba't nila pinatay si Daddy? Mamamatay tao sila. Kuya, gusto ko na umuwi sa bahay natin. Ayoko na dito. Huwag mo na tayong uwi sa bahay natin. Masyado pang delikado. Mami pa naghahanap sa atin ng salbahing tao. Jeff, si Ortiga kasama si Iwan. Jeff, gusto kayo. Si Iba, okay naman siya. Samento, may tatanong ako. Ba't ang daming pulis sa loob? Hindi mo kami operation sa DF eh. Tungkol saan? Hindi ko nga alam, mukhang confidential eh. Alam mo, mas mabuti pa hintayin mo si Epe lumabas para malaman niyo kung saan talaga yung punta nila. Sige ako, salamat. Okay lang mo. Una kayo na. Epe, Epe na to. si Lucio to. Kumpirmado. Nandito ang grupo ng Batang Lagalag. Bakit bilisan nyo? Puntahan nyo rito. Ganun ba? Sige, darating kami. Hintayin ko kayo. And, operation tayo. Batang lagalag. Move! Epe, saan ang operasyon natin? Malamang bro. Sarito! Bahala ka na muna dyan. Oo, bahala rito, Jeep. Kailangan dyan tayo. Ingat kayo. Epe, diyan ko nakita ang grupo ni Jeff Hernandez, ang Batang Lagalag. Sigurado ka ba? Kumpirmado, Epe. Simulang tumawag ako, hindi ako maalis. Okay, buksan mo na yung pinto. Okay, man! Move! Kamusta po kayo? Okay naman kami, Iya. Si Jeffrey lang inaalala ko. Kaya po kami nandito.
to para siguruhin ligtas kayong lahat. Salamat, Tia. Randall Lagalag! Sige, Pito! Binibigyan ka namin ng pagkakataon! Sumuko ka na! Sumuko ka na! Jeff, ang dami na. Jeff, mag-isip ka. Mag-isip ka, Jeff. Sumuko ka na. Ano? Sige na. Hindi ako susuko! Mami! Iwa! Hindi ako susuko! Jeff, nasisira ka naman ang ulo. Huwag tayo na! Ayaw sumuko! Mami! Iwa! Ayaw sumuko! Ayaw mabulok sa bilangguan! Sumuko ka na, parang awa mo na. Hindi ako susuko! Para sa amin, para sa pamilya mo, parang awa mo na. Randall Lagalag! Sige, Pito! Binibigyan ka namin ng pagkakataon! Sumuko ka na! Sumuko ka na! Para sa pamilya mo, para din sa'yo. Sige na. Sige na, Jenny. Parang awa mo. Jeep, sumuko ka na. Anong awa mo na? Matutulungan kita. May kakilala ko may influensyang tao. Mapapagaan ang kaso mo. Sige na, sumuko ka na. Parang awa mo na. Para sa akin, para sa pamilya mo. Pagkasalamat ko, Jeff. Sumuko ka na, please. Bart, ready? Okay? Okay na, ma'am. Unan mo, bilis! Kasalukuyan po, nandito tayo ngayon kung saan po. Nandito tayo sa pinagtataguan ni Jeff Fernandez alias Batang Lagalag. Kasalukuyan po nakikipag-ugnayan ng ating mga pulisya. Abangan po natin ang mga susunod pang pwedeng mangyari. Hepe! Hepe, wag po kayo magpapaputok! Susuko na po si JP. Nasa akin na po yung barel. Ako po'y muling nagbabalik upang iulat po sa inyo ang pangyayari. Si Jeff Fernandez ay sumuko na po sa kamay ng mga batas. Si Jeff Fernandez ay napasuko ng kanyang ina at ang kanyang kasintahan na si Iwa Escudero kasama ang kanyang dalawang kasamahan. Ako po'y magbabalik ulit para po sa mga susunod na mangyayari. Ako po ulit si Irene Cervantes Nagugula.
life. I'm terribly afraid. Now everything's going to be all right, darling. Look, I'll let you in on a little secret. Every one of them has had to make some effort to get here. The trouble is, you're not self-reliant. You'll never do any more than just get by. Namulat sa mundong puno ng kapahamakan, sunod sa agos ng buhay at makipagsapalaran. Tinatangan ng takot na siyang nagbibigay parusa. Binuksan ko ang pinto na wala ng bakas-bakasa. Kaling matapakan ko ang bubog, malunod sa mga pangyayaring nasilayan para mahubog. Ako sa mga kaganapang laging nakaharang sa daanan ng mayayabang naghahari-harian. Sa isang iskinita ay narinig ang bulong ng mabosesan ko. Ako ay biglaang napapuntong, hininga ng may kaba sa lubong ang mga mata. Usapan na nagkasanga, may pinapatay si ama. Doon ko lamang naisip na sumilip sa magulo na mundo na kung saan ay hindi ko ginugusto. Ang lumaking walang pangarap kahit di ako panatag, dahilan para isilang na ang batang lagalan. Marami akong kasalanan na kailangan pagbayaran. Ang mabuhay sa mundong gulong-gulo na walang patutunguhan, katungkulan na pinagsamantalahan para mabuhay ang batang lagalan. Batang nakilala sa pagiging mabait, dahan-dahan nakilala sa pagkitilay malupit. Nakakatakot tumingin, mga matay pa ilalim. Kahit saan makarating, gustisya lagi ay hiling. Hindi ko gusto ang manakit ng mga tao. Ang nais ko lang ay matapos na ang kaso. Dahil sa ama na pinatay na sindikato, ang batang estudyante ay biglang naging bandido. Nalimutan ng pangarap, iba ang tinatahak. Kahit saan lugar sa bawat lakad ay may balak. Nilamon ng galit at walang bahid ng konsensya. Laging bukang bibig, makakamit din ang mustisya. Alam natin ang batas ay sa mayaman, kaya inaasam na katarungan di makamtan. Ako ang nagpasya na gumawa ng akbang, tagumpay sa mga labang kasalanan di mahila. Marami akong kasalanan na kailangan pagbayaran. Ang mabuhay sa mundong gulong-gulo na walang patutunguhan, katungkulan na pinagsamantalahan para mabuhay ang batang lagalan. Alam ko, malaki na ang ginawa kong kasalanan. Hindi ko alam kung paano ko pagbabayaran. Ang aking kamalian ay hindi may tatama, na maging batang masama dahil yan ang itinakda. Harapin ang problema na walang bahid ng tulong. Malalim ang tanong sa bigla kong pag-usbong. Parang puno ng mangga na nagbunga ng langka. Tuloy sa pagsagwan kahit butas na ang bangka. Lilisanin ang gulo dahil sa malalim na kasunduan. Ako ay susuko para sa aking ina at kasintahan. Labag man sa aking kalooban, handa ko ng pagdusahan ang aking kasalanan sa loob ng bilangguan. Namulat sa mundong puno ng kapahamakan, sunod sa agos ng buhay at makipagsapalaran. Tinatangan ng takot na siyang nagbibigay parusa. Binuksan ko ang pinto na wala ng bakas-bakasa. Kaling matapakan ko ang bubog, malunod sa mga pangyayaring nasilayan para mahubog. Ako sa mga kaganapang laging nakaharang sa daanan ng mayayabang naghahari-harian. Sa isang iskinita ay narinig ang bulong ng mabosesan ko. Ako ay biglaang napapuntong, hininga ng may kaba sa lubong ang mga mata. Usapan na nagkasanga, may pinapatay si ama. Doon ko lamang naisip na sumilip sa magulo na mundo na kung saan ay hindi ko ginugusto. Ang lumaking walang pangarap kahit di ako panatag, dahilan para isilang na ang batang lagalan. Marami akong kasalanan na kailangan pagbayaran. Ang mabuhay sa mundong gulong-gulo na walang patutunguhan, katungkulan na pinagsamantalahan para mabuhay ang batang lagalan. Batang nakilala sa pagiging mabait, dahan-dahan nakilala sa pagkitilay malupit. Nakakatakot tumingin, mga matay pa ilalim. Kahit saan makarating, gustisya lagi ay hiling. Hindi ko gusto ang manakit ng mga tao. Ang nais ko lang ay matapos na ang kaso. Dahil sa